Magandang araw po sa inyong lahat, mga mahal kong kamundo. Sa lahat po ng mga hindi nag-escape ng ads, sa mga nag-like, sa mga nag-comment, at nag-share ng ating kwentong ito. Maraming salamat po sa inyo. Mga mahal kong kamundo, narito na po ang pagpapatuloy ng ating kwentong ito. Mabilis namang naunawaan ni Mauricio ang mga sinabing yon o mga pinaplanong yon ni Mr. De Dios. Kung kaya't katulad ng kanyang amo, ngumisi rin ito ng makahulugan, samantalang nananatiling nasa pangangalaga ni Itay ang aming mayahing panabong, kung saan ay para bang nawala na sa kanyang isip ang mga takot at pangambang posibleng magiging hatid noon sa aming buhay. Sa paglipas ng mga araw ay mas lalo pa niyang iniingatan at kanyang pinagtutuon ng pansin ang aming kaisa-isahang alagang mayahing panabong. Isang umaga noon, habang si Itay ay nasa bundok at ipinagpatuloy niya ang pagkakaingin sa lupaing pag-aari, nang yumaong si Tio Hermenio, ay isang matandang lalaking kung ito'y ilalarawan ang kanyang pagkatao o panlabas na anyo, ay parang ito'y katulad ng isang matandang ermitanyo. Nagulat si Itay at kamuntik-muntikan pa nga siyang matumbat, mapamura, dahil nang siya'y akmang tatalikod na sanay upang pumunta sa aming kubo-kubong kanyang ginawa upang magsilbing silungay, lumantad sa kanyang paningin ang misteryosong matandang yon. Diyos ko po, Tatang. Sino po kayo? Taga saan po kayo't parang bago lamang po sa aking paningin ang inyo pong hitsura? Ang nooy nahihintakutang tanong ni Itay sa matanda. Mariin muna siya nitong initigan mula sa kanyang paa, paitaas, at parang ginagalugad ng kanyang paningin ang buong pagkatao. Ang buong pagkatao ni Itay, dahilan upang mas lalo pang kinilabutan si Itay sa nasabing misteryosong matandang yon. Ilang sandali pa'y ngumisi ito sa kanya, sabay wikang, "Hindi ba't ikaw ang lalaki o taong nagmamayari o nag-aalaga ng isang mayahing panabong?" Dagli ang napaisip si Itay sa mga sinabi yun sa kanya ng naturang matanda, at rumehestro kaagad sa isip ni Itay na baka ang misteryosong matandang yon ang totoong nagmamayari ng aming mayahing panabong. At kaya ito nagpakita sa kanya sa mismong bundok na yon ay upang bawiin na sa kanya ang aming panabong. Ako nga po, Tatang. Bakit niyo po itinatanong sa akin ang tungkol sa aming mayahing panabong? Ang nanginginig at nag-aalalang tanong niya sa matanda. "Tandaan mo ang mga sasabihin kong ito sa iyo. Ang mayahing panabong na nasa inyo ngayon, ay ang panabong na siyang magpapabago sa inyong buhay." "Paano? At ano pong ibig niyong sabihin, Tatang?" "Alam kong may kakaiba kang nararamdaman o maging sa sino mang mga taong nakakarinig ng kanyang pagtilaok. Ang tilaok ng kamatayan. Oo, totoo ngang mapanganib yon, lalo na sa mga taong nagtatangkang nakawin o agawin sa inyo ang manok na yon. Pero kabaliktaran yon sa inyo, dahil walang masamang mangyayari sa inyo at sa buong pamilya mo. Sa halip ay palagi nitong ipapanalo lahat ng kanyang mga magiging laban, maliban na lang kung ang makakabangga niyang panabong ay isang panabong na hari ng sabungan." Naging malinaw at madaling naintindihan ni Itay ang mga sinabing yun sa kanya ng matanda. Subalit, "Tatang, meron po palang panabong na hari ng sabungan. At saka sino po ba kayo? Hindi ko po kayo nakikilala." Ang tanong ni Itay. "Meron, Eho. Merong panabong na tunay at totoong hari ng sabungan.
At ako ang totoong may-ari ng mayahing panabong na nasa sa inyo. Hindi ako nagpakita sa iyo upang bawiin ko na siya sa inyo. Dahil hindi pa ito ang tamang oras at pagkakataon. Masyado pang maaga, iho. Dahil sa matinding pagtatakat, pagkagulat ni Itay sa mga sinabing yun sa kanya ng naturang matandang yun, kung kaya't naisip niyang itanong sana sa kanya kung bakit sa kanya niya iniwan o ipinagkatiwala ang mayahing yun. Subalit sa maniwala man kayo o hindi, mga mahal naming mga kamundo, sa isang kisap mata lamang ni Itay ay nawala na sa kanyang harapan ang misteryosong matandang yun. Nangilabot si Itay ng mga oras na yun, dahilan upang magpasya na nga siyang umuwi na sa aming kubo, na kahit pa'y hindi pa niya natatapos ang mga gawain sa bundok, dahil sa pilit na nagsusumiksik sa kanyang isip na ang matandang yon ay hindi isang ordinaryong matanda lamang, kundi isang maligno o isang engkanto. Sa daang kanyang dinaraanay pabalik sa aming kubo, habang hinihila niya ang tali ng aming kalabaw, ay nangalisag bigla ang mga balahibo na Itay, at halos talagang mapaihi na nga si Itay sa sobrang takot ng mga pagkakataong yon, dahil hindi siya maaaring magkamali. Meron siyang nakitang isang malaking taong napakaitim na parang isang aninong nakaupo sa malaking sanga ng punong akasyang nasa gilid ng daan. Idagdag pa ang biglaang paghinto at mayat mayang pag-unga-unga ng aming kalabaw na para bang ayaw na nga nitong lumakad. Subalit nang muling ibinaling ni Itay ang kanyang paningin sa naturang malaking sanga ng punong kahoy na yon o ng punong akasya, ay wala na roon ang kakaibang nilalang na kanyang nakita. At doon lang din nagsimulang maglakad ang aming alagang kalabaw. Pawisan at namumutlang, dumating sa aming tahanan si Itay, kung kaya't inusisa kaagad siya ni Inay kung siya ba'y napapaano. Dala na rin ng matinding pag-aalala ni Inay sa kanya, at dooy hindi inilihim ni Itay lahat-lahat sa amin ang kanyang mga nakita, nakausap at nasaksihang kakaibang mga misteryo o kababalaghan sa ating mundong ginagalawan. At ang tungkol sa mga yon ay tanging kami lamang ang siyang nakakaalam. Kinaumagahan ng mga panahong yon, agresibong kumahol na para bang gustong-gusto nang sumakmal ng aming mga alagang mga nakataling mga aso, at nagkataong kami sana ni Itay ay paalis na ng aming kubo upang magkasamang umahon sa bundok. Nakasentrong lahat ng mga paningin ng aming mga alagang mga nagwawalang mga aso sa labas ng aming pintuang bakod, at doy may nakita kaming tatlong mga kalalakihan, at ang lahat ng mga ito'y mga armado, nakasibilyang mga kasuotan, ngunit merong mga nakabukol na mga armas sa kanilang mga tagiliran. Sinaway naming dalawa ni Itay ang aming mga alagang asong nagwawala, samantalang si Itay, bilang pagrespeto sa mga taong itinuturing niyang mga bisitay, pinagbuksan niya ang mga ito ng aming pintuang bakod at pinapasok sa loob ng aming maliit na kubo. Magandang araw sa iyo at sa pamilya mo, Arnolfo. Hindi ba't yun ang tawag sa iyo? Ang sabit tanong kay Itay ng isa sa kanilang tatlo, na para bang siya ang kinikilalang leader ng mga ito. Sumagot naman sa kanya si Itay at sinabi niyang, "Ako nga po ang taong tinutukoy niyo. Kayo po ba, mga Ginoo? Ano po bang pangalan niyo at sadya niyo sa akin?" Sagot ni Itay, "Kung magkaganoon ay hindi nga kami nagkamali ng taong aming pakay sa baryong ito. Dahil Arnolfo, ako si Kalandoy. At itong dalawang mga kasama ko'y dalawa lang sa aking mga maraming mga tauhan. Ang aming samahan ay samahan ng mga taong kung tawagin ay mga rebelde. Nakahanda kaming pumatay ng mga sundalo o pulis kung kinakailangan. Pero kaya rin naming pumatay ng isang sibilyang katulad mo.
kung sakaling hindi niya ibibigay sa amin ang anumang aming hilingin. Arnolfo, hindi ka naman siguro bobo. Upang hindi mo ako maintindihan, hindi ba? Nang marinig yun ni Itay na sinabi sa kanya ng nagpakilalang lider ng mga rebeldeng si Kalandoy, ay pumasok na kaagad sa isip ni Itay na ang aming alagang mayahin ang sadya ng mga ito, kung kaya't ay inunahan na kaagad sila ni Itay at sinabi niya sa kanilang tatlo nang walang katakot-takot na mababanaag ka, Itay, ang mga salitang mawalang galang na po, Kalandoy, at sa inyong dalawa, kung ang sadya niyo po't gusto niyong hingin o kunin sa akin ng sapilitan ay ang aking alagang mayahing Panabong, ay pasensya na po kayo dahil hindi ko po siya ibibigay sa inyo na kahit na anong mangyari. Kumulubot ang balat sa noo ng tatlo nang marinig nila ang pagtugon na yon sa kanila ni Itay, na para bang hindi nila nagustuhan ang mga sinabi ni Itay. Ilang sandali pa Arnolfo, may tatanong lang sana ako sa iyo. At sana sagutin mo ng buong katotohanan lang. Ang nakakaloko at makahulog ang tanong kay Itay ni Kalandoy. Ano bang ibig mong sabihin, Kalandoy? Mahal mo pa ba ang buhay mo at ang buhay ng iyong pamilya? Nakahanda ka bang ipagpalit ang buhay nila, ultimong buhay mo, sa inyong mayahing Panabong? Sumagot ka, Arnolfo. Paano kung sabihin ko sa iyo, Kalandoy, na pareho kong mahal o mahalaga ang buhay ng aking mayahing Panabong at ang buhay ko at ng aking pamilya? Anong gagawin mo? Pilosopo ka, Arnolfo. Ang pagalit na pagkakasabi ni Kalandoy kay Itay. Ngunit, Kalandoy, kung ikaw ang nasa aking kalagayan, ay meron kang karapatan na magsalita ng kung ano-anong ibig mo dahil ikaw ang nagmamay-ari ng iyong tahanan at ako'y nasa iyong teritoryo. Ang sabi sa kanya ni Itay, dahilan upang mas lalo pang ang mairita itong si Kalandoy. Manok mo lang ang gusto namin, Arnolfo. Kayang-kaya ka naming patumbahin ngayon mismo kung gugustuhin ko. Pero bibigyan pa kita ng mga isang araw para makapag-isip-isip. Bukas ng umaga, babalik kami rito upang kunin ang iyong mayahing Panabong, at sa oras na ikay pumalaga ay may kalalagyan ka. At ang pamilya mo, damay na rin. At damay na rin niyang mga alagang mga aso mo. Tayo na, mga bata. Padabog ang mga itong tumayo at naglakad isa-isa palabas ng aming pintuang bakod. Samantalang kami ni Inay ay nanginginig na sa takot ng mga oras na yon para sa aming mga buhay. At nang makalayo na ang mga ito at makikita nang tinatahak na nga nila ang daan patungong bundok, ay naitanong ni Inay kay Itay kung bakit walang takot niyang hinarap at sinabi ang mga salitang yon. Kinakalandoy, sumagot naman sa kanya si Itay at sinabi niyang, hindi ko alam, asawa ko, Lucy. Pero nang kausap at kaharap ko si Kalandoy o silang tatlo, ay pilit na nananariwa sa isip ko ang mga sinabi sa akin ng misteryosong matanda sa bundok na walang masamang mangyayari sa atin laban sa mga taong nagtatangkang agawin sa atin ang ating mayahing Panabong hanggat ito'y nasa ating pag-iingat o pangangalaga. At pagkatapos na yun ay sabihin ni Itay kay Inay, ay nakarinig kaming tatlo ng mga sunod-sunod na mga putok ng mga baril, at parang yun ay nagmumula sa paanan ng bundok kung saan ay doon pumaroon ng tatlong sina Kalandoy. Sa putok noy, alam ni Itay na parang merong engkwentro o palitan ng pagpapaputok ng mga baril. Naalerto kaming lahat at alam namin sa aming sariling, maging ang iba pa sa aming mga kabaryo. Subalit, asawa ko, anak, isaran niyo ang ating pintuan at ang ating mga bintana. Huwag na huwag kayong lalabas na kahit ano pang mangyari. Ang sabi ni Itay sa amin ni Inay. Mabilis namang sinunod namin yun ni Inay, samantalang si Itay ay lumabas ng aming kubo
upang ikandado ang aming pintuang bakod. Iisa lang ang nasa isip namin noon, at yun ay maaaring may nakaengkwentro ang tatlong sina Kalandoy. Hanggang sa ilang sandali pa'y tumahimik na ang paligid, nawala na ang mga putok ng mga baril. Marahang binuksan ni Itay ang aming pintuan. Kasunod ay lumabas si Itay ng aming bakuran, at do'y nakita niya ang grupo nila Kapitan at ng mga tanod. Armado ang mga ito at parang paparoon sila sa lugar kung saan ay merong nangyaring putukan. Inusisa nila si Itay nang sila'y mapadaan sa kanyang harapan kung paanong nagkaroon ng putukan sa may parting paanan ng bundok. Tumanggi naman si Itay at sinabi niyang hindi niya alam kung anong dahilan at may putukang nangyari sa lugar na yon, hanggang sa naisip ni Itay na sumama sa kanilang grupo. At nang sila'y naroon na sa lugar ng pinangyarihay, nakita nila doon ang grupo ng mga sundalong armado. Nakapaikot ang mga ito sa mga bangkay ng tatlong sina Kalandoy. Patay na ang mga ito at tadtad ng mga bala ang kani-kanilang mga katawan. Ilang sandali pa'y lumapit kina Itay ang nagsisilbing pinuno ng mga sundalo at nagwika ito sa kanilang. Makinig kayo, kayo na mga residente ng baryong ito. Ang tatlong ito o ang kanilang grupo ay ang mga tulisang rebeldeng matagal na naming hinahanting. Bukod sa sila'y mga tulisan, ay nagpapagamit din sila sa mga mayayamang mga tao upang pumatay at magnakaw. Otomatikong naliwanagan si Itay sa mga sinabing yon ng pinuno ng mga sundalo. Naisip ni Itay na maaaring inupahan ang mga ito ng isang mayamang tao upang sapilitang kunin sa amin ang aming alagang panabong. Subalit hindi alam ni Itay kung sino ang nag-utos noon sa kanilang tatlo. Subalit ang kanilang pagkamatay ay ang katuparang mamalasin ang sinumang magtangkang agawin sa amin. Sa aming pag-iingat, ang aming mayahing panabong na katulad ng mga sinabi ng misteryosong matandang lalaki kay Itay sa bundok. At ang pangyayaring yon o ang pagkamatay nila Kalandoy ay mabilis namang nakarating sa kaalaman ni Mr. De Dios at kay Mauricio, dahil sa sila ang nag-utos kina Kalandoy na kunin kay Itay sa marahas na pamamaraan ang aming mayahing panabong. Nang gagalaiti ito sa sobrang galit, subalit maging ang mga ito may hindi nakaligtas sa sumpang hatid ng aming panabong, dahil pinangungot si Mr. De Dios mula sa kanyang mahimbing na pagkakatulog. Subalit ang sabi ng doktor, cardiac arrest, na katulad ng nangyari kay Tio Hermenio ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Pero ang nakapagtataka lamang ay kung papaanong sa magkaparehong araw lang din yun ay ganoon din ang ikinamatay ng kanyang magtataring si Mauricio. Hindi rin magawa-gawang pagbintangan o pagdudahan ng sinuman ang tungkol sa aming panabong at ang pagkamatay ng mga ito, dahil tanging si Itay lang ang nakakaalam sa mga mangyayari sa mga taong magnanais na kunin sa aming buhay ang aming kakaibang alagang panabong. Nagkatotoo ang lahat ng mga sinabi kay Itay ng misteryosong matandang lalaking yon, dahil sa paglipas ng mga araw, buwan at linggo ay mas lalo pang nakilala at kumalat sa lahat ang tungkol sa aming mayahing panabong. Marami itong naipanalong laban. Binibihag lamang nito ang kanyang mga nakakatunggaling mga panabong at maging ang nooy tanyag at ilabot na isang magtatari na si Mang Fermin na mayroong tangang kargadang mutya sa larangan ng sabong, ay walang nagawa ang kanyang panabong at ang kanyang tangang mutya na kanyang ikinarga sa kanyang panabong na isang hiraw sa aming mayahing panabong, dahil kinatay lang ng aming mayahing panabong ang kanyang alagang hiraw o ang kanyang alagang talisaying sunog. At sa bawat labang na ipapanalo ng aming panabong ay siya namang paglaki ng aming mga pirang iniipon ni Inay
at ni Itay, bagamat yun ay galing sa sugal. Ngunit ginamit naman yun nila Itay at ni Inay sa mabuti o sa magandang paraan dahil naghanap sila at nagtanong-tanong sa mga taong kakilala nila kung meron ba silang alam na mga ibinibintang lupa at mga palayan upang kanilang bilhin. Hindi naman sila nabigo roon dahil mabilis lamang silang nakakahanap ng mga ibinibintang lupain at mga palayan na para bang sadyang nakaplano ang lahat para sa aming buhay. Nagkaroon kami ng masasabi naming sariling lupain at magandang tahanang sikat ng mga panahong yon, at mas lalo pang nadagdagan ang aming mga pirang ipon dahil sa mga produkto sa aming bundok at palayan. Nagmula man sa bisyo o sugal o sabong, ang mga perang pinag-umpisahan ng pag-angat ng aming buhay, subalit yun namay ginamit sa maayos na paraan ng aking mga magulang. Higit sa lahat ay kailan may hindi nagbago si Itay sa mga taong nasa paligid namin noon. Lalong-lalo na nga sa pamilya nila Tio Hermenio. Saksing buhay ang aking mga mata sa kung paanong tumutulong sila Itay sa sino mang mga taong lumalapit o kumakatok sa aming tahanan, mga pagtulong na bukal sa kanilang kalooban. Hanggang sa isang araw noon, ganap ng 3:00 ng hapon, ang mga oras ng mga pagkakataong yon, nang magtaka at magulat si Itay dahil nawawala na sa aming pinaglagyang kulungan ang aming mayahing panabong. At dahil do'y kung saan-saan naming dalawa ito hinanap, subalit hindi namin ito makita. Wala ring makikitang bakas na ito'y ninakaw sa kanyang kulungan dahil sa hindi man lang umahol ang aming mga alagang aso. Bukod pa ro'y nakasaradong maigi ang aming pintuang bakod. Nagawa sa matibay na bakal ang pinakang pintuan ng aming bakod at ganoon din ang mga simentong pader. Hanggang sa biglang nanariwa sa isip ni Itay ang tungkol sa mga sinabi sa kanya ng misteryosong matanda nang ito'y magpakita sa kanya sa bundok, at ng mismong oras na yon ay naghanda si Itay ng kanyang sarili. Mag-isa siyang umahon sa bundok sa mismong lugar kung saan nagpakita sa kanya ang naturang matandang lalaking yon. At pagkarating ni Itay doy, hindi nga siya nagkamali dahil sa kanyang nakita roon ang misteryosong matanda. Ang naturang misteryosong matandang lalaking yon at hawak ng kanyang 2 kamay ang naturang mayahing panabong. At parang kung ito'y titingnan, ay parang inaasahan na nga niyang makita sa lugar na yun si Itay. At do'y sinariwa ng misteryosong matandang lalaking yun kay Itay kung bakit nasa kanyang mga kamay na ang nasabing panabong na yon. Dahil, Iho, katulad ng mga sinabi ko sa iyo noong una, ang panabong na ito ang magdadala ng swerte sa sino mang nag-aalaga sa kanya. Ngunit kabaliktaran yon sa mga taong magtatangkang kunin ito sa inyo. At Iho, ito na ang pagkakataong kinukuha ko na sa inyo ang panabong na ito. Pero huwag kang mag-alala, walang sino mang mga masasamang tao ang sisira sa karangyaan ng buhay na meron kayo ngayon. pinaniwala ang lahat ni Itay ang mga sinabing yon ng misteryosong matandang lalaking yon, at kanyang nirespeto ang kanyang naging desisyon. At magmula nang mawala sa aming buhay ang mayahing panabong na yon, ay kailanmay hindi na muling dumalaw o dumalo ng sabungan si Itay, o kahit mag-alaga o magpalahi man ng mga manok panabong. Pumukos na lang si Itay sa aming mga sariling pag-aaring lupain sa bundok at palayan. Aaminin ko po sa inyo, mga kamundo, hindi man kami yumaman ng sobra-sobra, pero masasabi ko naman at natitiyak kong ang mga lupaing meron kami at mga produktong nakukuha namin doon ay sasapat na upang kami ay hindi maghirap. Sa halip ay nakakaabot pa kami ng tulong o ng kaunting tulong
sa mga taong walang-wala o kapos sa buhay at lumalapit sa aming tahanan. At yan po mga kamundo, ang kwentong may kinalaman sa kababalaghang naranasan ni Itay noong panahong nabubuhay pa si Itay. Si Itay Arnolfo po. Maraming salamat po Sir Jess sa inyo pong ginawang pagtityagang pagsasaayos ng aking magulong kwentong ito. Tunay nga at sadyang napakahiwaga ng mundong ating ginagalawan. Maraming mga nagaganap at nangyayaring kailanman hindi kayang ipaliwanag ni inuman. Hanggang dito na lamang po. At maraming salamat po sa inyong ginawang pagsubaybay. Magandang araw po sa inyong lahat. Muli po mga mahal naming kamundo, maraming salamat po sa inyong ginawang pag-comment, pag-like at pag-share sa ating mga nakaraang upload. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong pasalamatan at shoutout si Tropa TV Vlogs at ang Ubina Family. Nais ko lamang pong shoutout si Boss Baldayot at ang kanyang buong pamilya dyan po sa Kalinog, Iloilo. Maraming salamat po sa inyo. Kay Boss Emerson Ornedo, kay Boss Jolito Romero, maraming salamat sa iyo, Boss. Shoutout po kay Paring Sukoy, kay Paring GP, Paring Teban, Paring Pedro, at Paring Michael. Ang nagpapa-shoutout po ay si Boss Wilfredo Diaz. Shoutout po kay Boss Jerome B. Arnaiz ng Samar, kay Boss Roel Mendoza ng Silang Cavite. Salamat po kay Boss Melchor Recta, kay Boss Jana Agustin, kay Boss Henry Tamigin ng Davao City, kay Boss Jiffy TV Vlogs na palagi pong nakikinig sa atin dyan sa Fairview. Maraming salamat po sa inyo, Boss. Kay Boss Tony Villaruel, maraming salamat po, Boss. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss RJ Vlogs. Boss, maraming salamat po sa inyo. Kay Boss Fernan Nadera ng Pagsanhan, Laguna. Boss, maraming salamat po. Kay Boss Bro Rex TV. Boss, maraming salamat po sa inyong suporta. Kay Boss Maita Alutaya. Boss, maraming salamat po sa inyo. Shoutout po kay Boss Ronaldo Osoleta. Boss, maraming salamat po. Shoutout po at maraming salamat po kay Boss Iking Banlaygas. Boss, maraming salamat po. Kay Boss Angel Simbulante at sa Family Simbulante from Obay, Cabancalan City. Maraming salamat po mga boss. Shoutout po kay Boss Rafaelito Arnaiz Villaram. Boss, maraming salamat po. Shoutout po kay Boss Kevin Dicap. Boss, maraming salamat po. Shoutout po kay Boss Mateo Diaz. Boss, maraming salamat po. Kay Boss Giovanni Magiriano, kay Ma'am Pia Arnaiz Jans, kay Boss Francis Sit at sa kanyang mga tropang palaging nakikinig sa ating kwentong sina Boss Jomar, Boss Obyong, Boss Maki, Boss Ronnie at si Boss Kenneth. Maraming salamat po sa inyo mga tropa. Kay Boss Wilfredo Diaz, kay Boss Jonas Francis Paragas, kay Boss Victor Ticala, kay Boss Rene Abalos, kay Boss DJ Diren Galido, kay Boss Merwin Olive, kay Boss Jat Magdas, kay Boss Hermelito Baloya, kay Ma'am Melrose Popas, kay Ma'am Eden Valiente at sa kanyang buong pamilya dyan po sa Caloocan, kay Mama Michelle Oxteros at sa kanyang buong pamilya, kay Boss Giobel, kay Boss Borleng Lawrence, kay Boss Laguda Erle, kay Boss Jan Gavin Moneva, kay Tokayo GC Candelaria, kay Paring Gerard Bacaresa. Pare, maraming salamat sa iyo. Kay Kuya Erms White, kay Boss Nora Abbas, kay Boss Iga Norquewa, kay Boss June Alcantara, kay Boss Rolly Bangkaya, kay Boss Ronilo Romo, kay Boss Silvania 69 Giming, kay Boss Angelo Crelego, kay Ma'am Ginaline Bersosa, kay Tol Jimmy Ray at sa kanyang channel na ang Mahiwagang Baston, sa aking darling na si Ma'am Chris Apple, kay Boss Mark de la Cruz, kay Boss John Hiccup,
kay Boss G. Sumudyo, kay Boss Gerald Bacolod, kay Boss Malvin Esguera, kay Ma'am Janly Carte, kay Ma'am Rosie de Mesa, kay Boss Amer, kay Ma'am Resel Grato, kay Boss Sigma, kay Ma'am Jocelyn Bregente, kay Boss Guillermo Banaga, kay Boss Julie Rubion Palian, kay Boss Louie Orolpo, kay Boss Solomon Villeta, kay Boss Patrick Hernandez dyan po sa Candabong, Alcantara, Cebu, kay Boss Joy Earl, kay Boss Jik Alcala at sa kanyang anak na si Jackia Mata, kay Boss Emiliano Rapols, kay Ma'am Pay Diaz, kay Boss Edwin Duran, kay Boss Nelson Enfleo, kay Boss Giovanni Almanon, kay Boss Feli Rivera Remundo, kay Boss Chit Bayot, kay Ma'am Milit Mayo Kaskayan, kay Boss Lenar Elfas, dyan po sa Bicol. Shoutout po sa inyo, boss. Kay Boss Efren Abadiano, kay Boss Sammy Baklas, kay Boss Gavin Neras, kay Boss Chris Batok, kay Boss Rodilio Ledesma, kay Boss Backyard Breeder,